Pinuntahan na nga ni Vince Dizon yung Ilocos Norte para inspeksyonin yung mga nakatenggang mga infrastructure project doon. Pero bago tayo pumunta sa Ilocos Norte, balikan muna natin yung Davao Occidental kung paano ininspeksyon doon ni Vince Dizon yung mga flood control projects doon. Pakinggan natin ito mga kaibigan. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, sa mga tao dito? Hindi mo ba sila iniisip? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? So narinig nyo mga kaibigan, minura at pinagalitan yung isang DPWH official kasi nga nagbayad na yung DPWH pero hindi pa natapos yung flood control. At panoorin naman natin kung ano yung pakikitungo ni Vince Dizon doon sa mga DPWH officials doon sa Ilocos Norte. So mali yung sinasabi sa na napakatagal na nito. Bago lang to, 2025 lang to. Tama ba? So when did this start? Anong month last year? February 17, 2025. Nag-commence ng February 17. Kaya natapos July. itong tama naman ng filing. So wala ng pondo. So kailangan talaga dagdagan natin. Pero can we validate? It looks, is 20 million enough for everything? Pati approach? Napakaganda. Napakaganda yung pakikitungo ni Secretary Vince Dizon sa mga DPWH officials ng Ilocos Norte. Baka nga naman mga kamag-anak to ng mga Marcos. Kaya maganda yung pakikitungo niya. At saka, pupunduhan pa niya uli yung mga proyekto na hindi pa natapos doon. Kung saan naman kukuha uli sila ng budget para ipundo dyan. Kaya nga siguro, sabi ni Secretary Ralph Recto, kulang pa yung budget ng bansa natin ng 200 billion kasi pinagtatapal ito nila sa mga anomalous infrastructure project ng gobyerno. Itong Ilocos Norte ay baluarte nila Presidente Bongbong Marcos Jr. at ng anak ng si Sandro Marcos. Dapat prioritize nila itong Ilocos Norte. Pinaganda dapat nila yung mga infrastructure project. Hindi lang sana pinabayaang nakatenga yung mga projects. Ang laki pa naman ng budget ng congressman dito sa kanyang distrito. Ang laki ng allocables. Pero pinabayaan lang nila. Yung mga constituents din lang naman nila makikinabang dito, di ba? Yung mga taga Ilocos Norte, hindi naman mga taga ibang lugar. So dapat inuna nila yung distrito nila na tapusin yung mga infrastructure projects. Kaso lang, pinabayaan nila. Kung hindi pa ito binulgar o hindi pa ito in-expose ng isang vlogger na si Madarahog, ay hindi natin ito malalaman. Ito po si Jack ng FPRRD TV para sa liwanag, katotohanan at bayan.